Kath Den pa rin palang ending mga kasambreros. Bagong post ni Mama Min, tapos may isang endorsement dito na hindi pala si Kath ang nandoon mga kasambreros. Tapos Aldab, no? Pwedeng ibalik mga kasambreros yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong parang ano ito parang nagkamali pala daw ng post si Tita Lang Gumatay na hindi pala si Kath yung nasa endorsement picture. And I post ko nito, no, mga kasi. So, rest day pala ni Kath nung Sunday. Tapos, yun, sinabi dito ni Odessa Victoria Hume na hindi siya, delete mo na rest day ni Kath ngayon. So, referring to Sunday nga. So, yung na-post ko nito na yung black and white na picture na parang may glam team ni Kath, mga kasembreros, no? Na kung saan ay pinost siya parang pinost ito ni Justin Benitez yun, si Justin Benitez ngayon nakapost nito. Tapos yun, hindi daw pala si Kath ito. So baka nagsiset up lang sila, pero kasi shoot on a Sunday, sabing ganoon dito ni sa baba. Pero sabi daw hindi siya pero nevertheless na yun siya, mga kasembreros. Tapos, yung bagong post ni Mama Min, mga kasembreros, maaaring nakita nyo na to sa ibang, or nakita nyo na to sa ibang mga nag-post, mga kasembreros. Si Mama Min, Instagram story po niya ito, mga kasembreros, na 01 story na official parang hair salon ni na Mama Min at saka ni Kath, mga kasembreros. Pero, ang dito, medyo mysterious din. Nakaka-curious ako ay si Kay lang yung kasama ni Mama Min, hindi si Kath. So, parang lumilinaw na yung ating, parang lumilinaw yung mga bagay-bagay, no, na merong tampuhan sina Mama Min at saka si Kath, mga kasembreros. Pero hoping and praying talaga na maging okay na sila, mga kasembreros. Yung post ito ni Mama Min actually Sunday pa, no. Pasensya na po kayo, medyo na-relate po yung ating pag-post kasi grabe yung aking na-encounter na technical issue sa akin pong editor, no, sa laptop, mga kasembreros, kung kaya minsan isa na lang yung aking na-ipopost na supposedly ay dalawa. So yung isa na iwan minsan sa previous date, mga kasembreros. So yun po siya, no. So dito ay siguro nagpa-ribbon, o hindi naman nagpa-ribbon, parang nagpa-trim sina Mama Min at saka si Kay, mga kasembreros, sa 01 story na pinost din niya sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So naka-green dito si Kay, mga kasembreros, no, na kung saan ay dito, sobrang ganda na magnanay. Sobrang cute ng magnanay na ito, mga kasembreros. Tapos si Leia naman, may pinost siya sa kanyang TikTok account. Si Leia, isa pong masugid na fan ni Alden, mga kasembreros. So, nag-late post siya ng kanyang mga kuha dun sa Frutas event ni Alden, mga kasembreros. Siguro si Leia ito naka-green. Parang siya parang aqua green, mga kasembreros. So, andito ay kasama na si Tisoy, of course, no? Tapos, dun sila na lang na part ng A-team, mga kasembreros. So, grabe, no? Talagang support si Leia. Avid fan talaga ito, no? Solid fan ito ni Sir Alden, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, yung Vivo pala, may pinost siya na bagong set ng pictures ni Alden na Vivo V70 FE. Bloom Under the Sun. Tapos ito po ay pwede kayo mag-pre-order pala ng Vivo V70 FE, mga kasembreros, hanggang April 24, 2026. So pwede kayo mag-order in advance. So ito yung gusto nilang sabihin dito, mga kasembreros, no, na post ng Vivo. Actually, so which is siya nga yung brand. 17 hours ago, sabi niya dito ay Alden recharged with the Vivo V70 FE pre-order until April 24, 2026 and enjoy exclusive discounts and freebies. So ito yung sinabi niya. Tapos pictures ni Soiti na parang siya, no, violet na parang nag-aagaw yung
violet at saka pink sa kanyang kulay, mga kasembreros. Tapos, isa sa mga major items natin, Aldab, parang pwedeng gustong ibalik ni Alden, mga kasembreros, dahil lang pagbigyan or parang mapagbigyan ang fans, no? Aldab Nation. March 30 actually yung post nito, no? Sobrang tagal na, pero ngayon ko lang ngayon ko lang nakita. Pero hindi naman siguro. Post ito ni Papa Dance pa talaga yung pangalan dito. Papa Dance sa TikTok account, 567 reactions. Alden Richards sinabing gusto niyang ibalik ang Aldab Nation para sa mga fans. So, parang wala na akong nababalitaan na sinabi niya ito, mga kasasam. Pero, yun nga, no, kung March 35 to 20 plus days na nakalipas, pero hindi naman binalik ang Aldab, mga kasembreros, no. Pero tingnan natin, no, kung ano yung mangyayari or magaganap pa sa mga susunod na mga araw at linggo at buwan at taon, mga kasembreros. Tapos yung BYD, nag-post din sila ng bagong set ng dito pictures ni Alden na may kotse, of course, na BYD, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung mismong BYD or fan lang, mga kasembreros. So dito may dalawang pictures na pinost kay Alden na sobrang, of course, no, mamahalin ang mamahalin at milyones ang dating, milyonaryo ang dating ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So, naka-black and gray na combination si Soiti at naka-leather shoes, of course, ang inyong pambansang Bay at CEO at saka director at saka actor at saka businessman, mga kasembreros, at singer at the same time, no, si Alden. So, nagpa-picture siya dito. Hindi ko alam kung fan or picture lang kasi wala tayong caption na nakuha, no? Sorry po. Tapos, next item natin, si It's Crest, 9 hours ago, na-feature niya si Kath dito. Siya talaga artistang nasaktan at dinagsan ng mga blessings after heartbreak. Artistang never naringgan ng bad words against her ex. Talagang pinalaki ng tama na magulang, kaya ang daming companies nagtitiwala sa kanya. Born to be queen of endorsement. So definitely, no, ang Kath din talaga ang king and queen ngayon ng endorsements, mga kasembreros. Sorry, pero kahit na separate sila, nakita natin yung lalo si Alden, no. Dito na grabe, no, kahit separate sila ng mga ginagawa ngayon, nakita mo yung pagdagsa ng mga endorsements talaga, mga, so especially si Sir Alden, talaga nakita mo yung trust ng mga brands, mga customers, and maraming bago na mga brands ang nadagdag sa basket of endorsements ni Sir Alden. So dito mo talaga nakikita na talagang pinagpapala ang mga taong mababait, no, mga kasembreros, at saka mapagbigay sa kapwa. So talagang pinagpapala si Sir Alden Richards, mga kasembreros. So yun po, no, talagang nakita mo yung cut din, no, yung pattern nila talaga. ang katapat ng Phenomenal Box Office Cinema Queen ay Phenomenal Box Office Cinema King. Ang katapat ng number 1 endorser na lalaki ngayon ay ang number 1 endorser na babae. So which is Catherine Bernardo, mga kasembreros. Kumaga pa ginto, no? Ginto at diamante ang kanilang halaga, mga kasembreros. Tapos next, sige, major item tayo. Kath din pa rin pala sa huli, mga kasembreros, no? So si Jason Starr, nag-post siya, no? Wow, Bangkok flower for Catherine, mga kasembreros. So dito ay may picture ni Alden at saka ni Kath, yung flower nga na hawak-hawak kunwari ni Kath, no? Tapos alam ko ang daming reactions nito hawak-hawak kunwari ni Kath, no? Tapos ay nakasanda 1,600 reactions, no? Isang araw pa lang niya napopost ni Jason Starr, mga kasembreros. Somehow edited ang picture na ito. Lilinawin ko lang po, edited po ang larawan na ito, mga kasembreros. So tapos may pinost pa siya dito Ang cute ng ang cute ng kanyang caption dito. Jason Starr, 8 hours ago, Lunes na Lunes, pero pinapakilig nyo kami. Kath din, no? Parang dito masabi na dami reaction, so 1,200, mga kasembreros. Tapos naka-black naman sila dito ng suot, tapos buhat-buhat kunwari ni Alden si Tisay or si Morena, mga kasembreros. So again, edited din ang picture na ito, mga kasembreros, lilinawin naman po natin. So
Sa nakita natin ngayon, no, sabi ni Kasombrerong Raquel, parang may, parang scripted na yung mga nangyayari na parang may reason bakit na nililink si Kat kay Mayor Mark Alcala, bakit tahimik si na Alden, si Kat, mga kasomberos at hindi sila nagsasalita. Hindi talaga sila nagsasalita, mga kasomberos. So talagang makita mo na sila na parang hindi sila mapagpatuloy, no? Ganoon siya, mga kasomberos. Kasi nga sobrang professional, very private, no, very peaceful, no, ganon lang, mga kasomberos. So despite of many issues na kinakaharap ni Kat, talagang tahimik sila pareho, mga kasomberos. So walang nagpapa-interview, walang umaamin. So ang gato lang umaamin ay Kat din pa rin, mga kasomberos. At magkakaroon pa sila ng project, no, na hoping and praying talaga yung Elena 1944. So I'm rooting for Elena 1944. So let's just believe and pray, mga kasomberos, na mangyari nga itong Elena 1944 with Sir Alden's help or support, mga kasomberos. Tapos ang cute ng ginawa ng isang fan dito, ginawa niya yung mga the moves ni Alden dun sa may sting, mga kasomberos. So grabe, no, talagang kuha niya yung mga actions ni Alden, mga kasomberos. So tapos yung music background ay yun din yung ginaya niya, mga kasomberos. So hindi naman halata na na fan sila ni Alden, mga kasomberos. So grabe. Pati yung damit ni Alden sa sting, mga kasomberos, ay ginaya niya rin, mga kasomberos. So tapos may mga extra din siya ng artista dito, mga kasomberos. Kunwari yung Lady Gaga. So ang cute lang ng mga ginawa nila dito, mga kasomberos. So yun, sayaw-sayaw and so on, mga kasomberos. So ang cute lang, no, ng talagang pero sabi niya no copyright infringement and so on, kasi nga for entertainment lang daw na ginawa nila. So halata naman na fan sila ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasomberos. Tapos yung countdown updates unofficial 11 hours ago ay pinost din niya, no, yung ganap ni Alden na titig moments nga doon sa or titig games sa Frutas na event, mga kasomberos. Alden Richards was officially unveiled as the newest endorser of Frutas at a special summer themed event held at Robinson's Magnolia. So yun siya, no. Tapos yung picture ang cute lang kasi na-recall ko pa rin yung Kathleen na kasi yung pangalan niya ay Kathleen Updates Unofficial, mga kasomberos. So nakakatuwa lang si admin na ito, mga kasomberos. So yun po. Tapos sige, ito yung last item natin, mga kasomberos. Ito naman si Mumay. Alam niyo si Mumay, na rin to parang na-memorize ko na rin yung pangalan niya, mga kasomberos. Si Jay Mumay. Siya na yung last na mamaya i-play ko to, mga kasomberos. Siya na yung next na contestant. Ang kulit ni Alden, sorry ko. Sabi niya, sabi nga yung titigan competition nila dun sa may Frutas, ito yung kanyang kanilang competition. Tapos si Jay Mumay naman yung kanyang katitigan dito, mga kasomberos. So yun, sobrang kulit lang ng kanilang dito, ng kanilang ginawa nga, mga kasomberos. Tapos yung host dito ay kinukulit niya si Mumay para mag-give up na, no, mga kasomberos. Tapos yan, parang tumatawa na siya. Tapos sa huli ay si Mumay ang natalo, at saka nanalo naman si Alden, mga kasomberos. So ang cute. Bawal kumurap, no? Huwag kang kumurap, mga kasomberos, yung andito. So yan, talagang patagalan din pala ito ng titigan, no? Mga kasomberos, ang cute lang. So play ko ito mamaya para magkaroon din po kayo ng good vibes, mga kasomberos. Tapos, sorry, may last item pala tayo. Itong flower, parang binigyan ng flower si Kath dito, pinost ito ni Paul Brian Semana. Catherine Bernardo's Career and Blessings. Tapos 5 hours ago niya ito pinost.
Hindi ko na alam kung sino tong kung sino itong kasama niya mga kasambreros. May flower siya dito na may bulaklak siya. Tapos ay naka-white siya dito. Hindi ko na alam kung reason dito pero palagay ko ito, throwback na mga kasambreros. Kasi yung mukha ni Kat ay medyo iba, no? So I'm supposing and I'm assuming mga kasambreros na ito po ay throwback. Hindi rin naman ito si si Direk Chad Vidanes o hindi rin naman ito si si Direk Bobot Mortis mga kasambreros. So siguro ay isa sa mga directors or isa sa mga kakilala ni Kath mga kasambreros, isa sa mga bosses na kuha pa nakakilala ni Kath mga kasambreros ito si Sir. So pero yun po sobrang cute lang kasi nga dito ay binigyan ng flower si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasambreros. Alright, so may play ba ako dito? So i-play ko tong Good Vibes ni Mumay, J Mumay mga kasambreros. Tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. So itong kay Mama Min, hindi ko to mapaplay kasi wala naman siyang boses nila, music background lang siya mga kasambreros. So yun lang yung kay J Mumay na Good Vibes. Tapos itong salita ng Panginoon of course na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Okay, player. J Mumay. Number 4. Jay. Tingnan natin. Hold on. Ayan, dalawa kayo nakahawak sa ating coconut juice from Frutas, of course. Okay, ready? In 3, 2, 1. Bawal kumarap. Go! Ayan na. Mukhang sanay siyang tumitig. Namumula na yung mata niya. Naluluha na siya sa saya. At syempre, may pakiramdam na lamig sa drink ng Frutas na fresh na fresh. Coconut juice! Ang sarap naman yan. Ayan na. Okay. Tingnan natin. Ay, parang ikaw na ang mananalo dito. Ay, mga ilang segundo ka na. Ayan na! 28 seconds! Time to beat. Uy, matagal yung 28 Tagal yung 28. Nakaluha-luha din ang mata ko doon. Parang may drama-rama na sa hapon. Oo, iyakan na yung next. Oo, may iyakan na nagaganap. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasambreros. Ang title natin ay Loving Favor mula kay Jesus. Ephesians chapter 1 verse 2, May you have loving favor and peace from God our Father and from our Lord Jesus Christ. So dalawa actually yung pinanggalingan mga kasambreros na sinabi dito ni Apostol Pablo. From God the Father and from our Lord Jesus Christ. So yung, alam nyo, napakarami dito mga kasambreros ng parang blessings, intangible blessings. Una-una, loving, tapos favor, tapos peace, tatlo mga kasambreros. When we have love, parang alam nyo, nakukompleto yung buhay natin. Ang isang pamilya, kapag walang love sa loob ng tahanan, kahit na mayroon kang mga material things, abundant kayo sa pagkain, abundant kayo sa pera, abundant kayo sa mamahaling mga gamit, and so on. Pero pag walang love, kulang, mga kasambreros. Pero ang buhay, kahit simple, kahit payak, mga kasambreros, kung may love, ay parang satisfied ka na. Di ba? Ganoon yung ating experience, mga kasambreros, at pakiramdam every time na may love po sa ating tahanan. So, hindi lang love sa jowa or sa asawa, pero maging sa anak, kapatid, and so on, mga kaibigan, and any family member as a whole, mga kasambreros. So, kapag favor naman, alam niyo po, napakaganda nitong favor kasi kapag ang Diyos ay mag-show ng favor sa atin, umuulan ng biyaya. Okay? Hindi lang siya material things, bonus na lang kung meron tayong mga mamahaling gamit or abundance sa kayamanang pera or something na material, mga kasus. Bonus na lang actually yan. Ang Diyos naman ay hindi siya madamot na parang wag nating biyayaan to, wag nating bigyan ng financial blessing kasi ganito ganyan. So kapag deserving mo talaga at saka kalooban na ng Panginoon ay pagpapalain tayo mga kasambreros ng Diyos sa iba't ibang aspects ng ating buhay kasi hindi lang naman material things ang bumubuo at saka mabubuhay sa tao
Ang kagaya nga na mention natin, kung wala namang kung abundant kayo sa pera or sa kayamanan, kung wala namang peace, walang love, no, walang katahimikan sa loob ng bahay, ay mas gustuhin mo pang lumayas at pumunta at manirahan sa isang tahanan or sa isang lugar na may kapayapaan at may pagkakaisa, no, ang loob ng tahanan or ang tao sa loob ng tahanan. Tapos peace, no, kapayapaan talaga mga kasembreros, especially kapag nagkakaroon na ng sigalot, no, at saka giyera sa ibang bansa. Talagang ang mga tao ay especially mga OFWs, no, talagang affected kapag nagkakaroon ng giyera sa Middle East, no, sa Amerika, no, sa kahit saang panig ng mundo mga kasembreros. Hindi mo gugustuhin ang salitang giyera, no, mga kasembreros. There is a spiritual battle kapag giyera sa spiritual kingdom mga kasembreros, that can only be won through prayer, pananampalataya, pagbabasa ng salita ng Panginoon, and paggawa sa kalooban ng Diyos at pagsunod, no, sa kalooban ng Diyos mga kasembreros. So yung mga spiritual battles natin, yun yung hindi natin kayang harapin sa mundong ito, and only, no, God Himself and His angels na makakalaban mga kasembreros kapag tayo po ay nananalangin at sumusunod sa kanyang kalooban. So dito, si Apostol Pablo po ay nag-remind sa mga taga-Ephesus or sa mga Ephesians, mga kasembreros, maging sa atin sa present moment natin, na nagre-remind sa atin ng napakagandang mensahe about, alam mo yun, loving favor at saka grasya na rin at kapayapaan ng Diyos mga kasembreros. So, loving, yung synonym kasi ng loving favor is grace or grasya mga kasembreros, na nagre-refer sa atin or tumutukoy sa so ang grace or grasya ay tumutukoy sa unmerited favor we receive from God. So yung natatanggap natin ng mga bagay na hindi natin deserve. Noong unang-una si Lord Jesus Christ na hindi natin deserving ng kumbaga pa na dito na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak mga kasembreros sa atin. And yet, God the Father sent His only begotten Son, mga kasembreros. Grace is a gift that we do not earn through our actions, but receive through faith in Jesus Christ. So ito nga yung si Lord Jesus Christ, hindi natin deserving na magkaroon, and yet God the Father sent His only begotten Son, mga kasembreros. At ito ay natatanggap natin at experience sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So the Apostle Paul opens his letter to the Ephesians by wishing them grace. Now ito kasi yung pambungad na mensahe, kasi Ephesians chapter 1 ito. Ito yung mga unang stanza or unang message, unang sentences ng panalangin at saka hiling ni Apostol Pablo sa Panginoon na ibubuhos ng Diyos yung kanyang loving favor, yung kanyang grace at saka kapayapaan sa mga Ephesians, mga kasembreros, which signifies a divine influence upon their hearts and lives. It indicates that they should live in the awareness of this favor and let it influence their thoughts and actions. So yun siya, no? Kasi kapag ang ating actions, ang ating thoughts, ang ating iniisip, mga kasembreros, kapag influenced by by divine intervention, mga kasembreros, nagkakaroon tayo ng awareness, nagkakaroon tayo ng of course nililid tayo ni Lord Jesus Christ through His Holy Spirit, mga kasembreros, when there is a divine intervention. Kung kaya pansinin ninyo, yung mga taong walang Kristo, walang Diyos sa buhay nila, ay especially kapag magulang anak, no, sometimes yung mga anak hindi sila sumusunod sa magulang, and sometimes hindi nila mahal yung kanilang mga magulang because walang Diyos sa kanilang buhay, na walang Kristo sa kanilang puso at isipan, mga kasembreros. And that is why it's really important na more than the material things, more than the financial gains, mga kasembreros, pera for example, we need money. Yes, kailangan natin ng pera, but ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig at ang pag-uunawaan at pag-aarugaan, no, sa bawat isa sa loob ng tahanan. Kumapa yung buhay na may kapayapaan ba, mga kasembreros. Moreover, peace is another precious gift that Paul mentions. In biblical terms, peace signifies more than just the absence of conflict. It is a comprehensive state of well-being and
tranquility that comes from being in a right relationship with God. So more than, sabi niya ito, more than just the absence of conflict. So ibig sabihin, hindi lang siya yung wala kang problema, walang gulo, walang trial, walang challenges. So hindi lang siya ganoon mga kasambreros. It is a comprehensive state of well-being. Sabi dito, meron kang kapayapaan, meron kang calmness, no? Kasi may Diyos sa buhay mo mga kasambreros, na kahit nasa gitna ng problema, sa gitna ng trial mga kasambreros ay may kapayapaan at nakakapag-isip ka pa rin na maayos, nakakilos ka ng maayos, and meron kang maganda at mabuting well-being pa rin in spite of the challenges that you encounter. This peace allows believers to withstand life storms with hope and assurance, knowing that God is in control. So kagaya na mention natin, inaalaw ang peace na ito ay inaalaw at yung tayo no namamanampalataya mga kasambreros na maka-withstand, na makatayo pa rin no, at saka makalaban sa mga hamon or storms ng buhay na may kalakip na kapayapaan at kasiguraduhan mga kasambreros, kasi alam natin that God is in control. May mga challenges, yes. May mga trials, yes. May mga victories, yes. Pero alam natin na since God is in control, ay makakayanan natin ito mga kasambreros. Paul wishes or prays this peace upon the Ephesians, knowing his heartfelt desire for their spiritual well-being. So si Apostol Pablo dito ay talagang panalangin niya no sa mga taga-Ephesians or mga Ephesians mga kasambreros, and maging sa atin sa kasalukuyan na maghari ang kapayapaan, ang loving favor at ang grace ng Panginoon mga kasambreros. So in connecting these two aspects, grace and peace, or loving favor and peace, we see that they are inherently linked. No, one cannot fully experience the peace of God apart from His grace. So parang hindi sila mapaghiwalay mga kasambreros. Interconnected yung peace at ang grace or loving favor mga kasambreros. Kasi hindi natin ma-fully experience yung kapayapaan mga kasambreros na nagmumula sa Diyos apart from His grace. So kung walang grace, walang peace. Grace is the foundation upon which our peace is built. This introduction sets the tone to the whole letter, inviting the readers to delve into the depths of God's promises and purposes for their lives. So yun siya mga kasambreros. Kailang sa buhay ng tao, yes, we have to work, we have to do our duties, our responsibilities every day, but most importantly is that God is residing and dwelling sa ating buhay. So one of the first lessons we learn from Ephesians chapter 1 verse 2 is the importance of embracing God's grace. So yung pagyakap natin talaga no, at saka isa pamuhay natin yung grasya ng Panginoon mga kasambreros, kasi kung wala ang grace ng Diyos ay hindi natin ma-experience yung kanyang loving favor, yung kanyang kapayapaan, and so on. So yun siya. This grace is available to all of us regardless of our past. We might find it hard to forgive ourselves or think we are unworthy, but God's grace tells us a different story. We are loved and accepted just as we are. So yung grace ng Panginoon, hindi man tayo katanggap-tanggap, but since God is gracious, ay tinanggap niya tayo at inibig ng walang kapantay at walang kondisyon mga kasama. Well, definitely, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay available no sa buhay ng available no sa panalangin, sa kanyang presensya, sa kanyang salita mga kasambreros. Pero sa atin na rin yung last decision or last choice mga kasambreros, kung susunod ba tayo or tanggapin natin yung grace na ito or isa pamuhay ba natin o hindi. Finally, Ephesians 1 verse 2 reminds us of the significance of community in our spiritual journey. Paul's letter is addressed to a community of believers, and we too are called to be part of a fellowship, engaging with others, sharing our struggles and victories, and encouraging one another creates a supportive environment for spiritual growth. So yun siya no. Sa pamilya natin unang-una na dapat may kapayapaan, may pag-ibigan at may pagtutulungan at grasya ang Diyos na namumuhay sa ating tahanan. So yun lang po sa ating Word of God ha. Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, loving favor, grace at kapayapaan mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God,
And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasamaresan pa. Alam po. Love you.